Sa masukal na bahaging ito ng Argao, Cebu, may isang lola na buwis buhay na umaakyat ng bundok. Ang kanyang pakay, manguha ng sanga ng halaman na kung tawagin nito. Ito ang gagamitin niyang material sa itinitinda niyang basket. Uraman ka gani, di mo mahadlukot. Mamay amunaan rin ako. Sara, layo ka ako glasog na sa Ethiopian. Maputik at madulas ang daan, lalo't nag-uulan itong mga nakaraang araw. Si Uwa kay dili gina siya magchinilas, siguro ka provide ilang family. Dali man hinuon kuno siyang maslide. Napakasukal ng gubat. Isang maling hakbang lang, lalamunin siya ng bangin. Minsan, natatakot kami baka mahilo doon sa daan, mawalang malay. Naawa ko sa kanya kasi hirap sa kanyang edad eh. Minsan, malimot pa siya kung saan siya galing. Murag, manginabuhi gid siya kay para gid kuno gihatagan pa man siya sa Ginoo ug kusog. Pain lang po na, gamay na ikatabang-tabang baka nang unsa atong higugmaon dito magsaligbag. Bakit itinataya ni Lola ang kanyang buhay para lang makabuo ng basket? Ang matanda nakatira sa barangay Alambihud. Siya ang 88 anyos ng si Lola o Owa Minay. Kasama niya rito ang nakababata niyang mga kapatid, sina Inday Liling na 82 anyos at ang kanilang bunso, si Manoy Guillermo na 81 anyos naman. Kapwa tumandang dalaga sina Owa Minay at Inday Liling. Habang si Manoy Guillermo hiwalay sa asawa. Silang tulo kay suod jud kayo na sila kay sikat sa ilang pagkabata, wala man gina sila nagkabulag. Ang katuwang ng tatlong matanda ang apo nila sa pinsan at pamilyado na ring si Cleofe na nakatira sa tabi ng kanilang bahay. Every time nga maglain ilang lawas, ako sila nga tambalan, kanarag mga herbal, ako tig-ilis og diaper di Inday Liling. Si Inday Liling, bedridden dahil sa pinsala sa balakang matapos itong masuwag ng kalabaw. Habang si Manoy Guillermo halos nabibingi na. Sa kanilang tatlo, kahit pa pinapalabo na ng katarata ang kanyang mga mata, si Owa Minay pa rin daw ang pinakamalakas. Kaya siya ang naaatasang umakyat ng bundok. Kung ako umuwi pag makalihok, manglalagi ko. Matapos mag-almusal, kinuha na ni Owa Minay ang kanyang panabas o sanggot. Ako lang gusto mag-ampo sa Ginoo. Ako mataklap ka patagay po ko kaya po gamay. Inaabot si Owa Minay ng 1 oras sa paglalakad bago marating ang entrada ng gubat. Three times a week, nanguha si Uwa Minay og nito para ilaha nga lalahon, di ikuha nila glala, ila ibaligya, para usa sa mga source of income nila para makapalit sila og bugas, sula, sama sa mga isda, bulad, ginamos. Sa sukal ng gubat, may pagkakataon daw na nakainkwentro si Owa Minay ng makamandag na ahas. Nakuha lang, palayo lang, di ba na dito, ni tatay pa. Muka, tukong ta, basta. Dili pun matawo, makanili ko bakos sa kahoy. Usa pa ta. Sa loob ng mahigit 1 oras na paglilibot ni Owa Minay sa gubat, nakakuha siya ng 20 pirasong sanga ng nito. Ang natirang biskwit mula sa kanyang almusal, kinain niya muna. Wala ka lubas ni para sa
Kalimot niyo po. Ay, wala na. Para makaipon uli ng lakas, pababa. Ang nakuhang mga sanganang nito, agad nilinisan ni Owa Minay. Sunod na rin niya itong inilala sa mga pinatuyong maninipis na piraso ng sagisi. Malabo man ang mata ni Owa Minay, pero ang pagbuo ng basket, kahit hindi siya nakatingin, kabisadong-kabisado ng kanyang mga kamay. Pang-anim si Owa Minay sa 9 na magkakapatid. 10 taong gulang lang daw siya nung natutong magnito. Kay ang sinunod sa mga amahan, bumagi among nabuhian hangtod gin mo umuwi paduntan. Wala sa kanilang nakapag-aral, kaya sa paggawa rin ng basket nila iniasa, pati ang kanilang pagtanda. Sa 1 linggo, nakabubuo sila ng 6 na tray at basket na mag-isang inilalako ni Owa Minay. Basket daw. Ilam ni Owa. Kusinta. Naibibenta niya ito sa halagang 50 hanggang 200 piso, depende sa sukat. Ligon ni siya, unya kasudlan og mga sula dili makaon og iring. Kada buwan, maswerte na raw kung kumita sila ng 2,000 piso. Kung nila Sir Luoy, kaayo ilang kahintang, labi na nga, inana, dili na gidunta, kinahanglan siya manginabuhi tungod sa iyang edad. Unya, kinahanglan pa jud kay, maikog ba siya nga, permira sila hatagan. Pain lang po na, gamay na mga ikatabang-tabang, baka nang unsa itong higugmaon dito, magsaligbag. Gusto ng matatanda na magkaroon ng kabuluhan ng kailang pagtanda at hindi maging pabigat sa kanilang mga kapamilya. Maaari sila magtrabaho hanggang gusto nila but with limitations. As of 2020, mayroon tayong 1.8 million na walang natatanggap ni anumang pension. Gusto ng mga nakatatanda na hindi totally maging dependent no, sa kanilang mga anak. So sana may mga suporta yung ating pamahalaan. Lalo si nanay kasi wala siyang asawa at mga anak. Nito lang Biyernes, sinamahan ng aming team sina Owa Minay, Inday Liling at Manoy Guillermo na magpa-check up sa mga doktor. Si Nanay Indeling, mataas talaga yung BP niya, 150/90. Delikado yun pag hindi natin na-control. Si tatay may naramdaman na parang cough. When it comes to aging na, meron talaga yung magka-diminish yung hearing natin. Para malaman natin yung mga underlying conditions, kailangan talaga na ipa-undergo natin ang mga comprehensive tests. Sinilip na rin ang mga mata ni Owa Minay. Usually, pag may katarak na, malabo na talaga yung wala na kasi yung light na pumapasok sa mata. Mahihirapan na silang tumingin sa malayo. Prone din sila sa mga accident. So, pwede natin silang ma-refer sa partner ophthalmologist natin na sila yung magpe-perform ng mga cataract surgery for free. Para kahit paano, hindi na nila problemahin ang pangkain sa mga susunod na araw. Binigyan sila ng aming team ng grocery items. Wala na mo damha nga kini na moabot ka na mo ang tanang mga grasya ang ihatag ninyo kanako. Ay! Salamat ako. Wala na mo damha nga nabutan ka ng mga butang nga ka. Salamat! Kanilang tanan. At para hindi na rin mahirapang maglako, nangako ang Department of Labor and Employment na magbibigay sila ng suporta sa kanila. Through the DOLE Integrated Livelihood Program, kami ay nagbibigay ng mga livelihood projects sa mga katulad ni Lola Minay na senior citizens at iba pang marginalized and vulnerable groups. Pag individual, pwede kami magbigay hanggang 30,000 na worth of materials at mga kagamitan na kakailanganin. Para ito ay maging hindi naman napaka-delikado at maging parang libangan lang din nila. Pwedeng kami ang kumuha, mag-procure ng mga materyales at yun ay ibibigay namin sa kanila at sa bahay na lamang sila gagawa ng mga basket. Nasa dapit hapon na sila ng kanilang mga buhay. Sa halip na magpahinga, dahil walang ibang paraan, narito sila, buwis buhay na hinahabi ang mga nalalabi nilang mga araw para lang mabuhay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito,
Subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.